Ngayon lahat ng iyon ay solar. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang mga solar cell, kaya solar din ang bahay na yon. Ang solar rays ay nasa isang mabanggis na paraan upang mabilis na mapalakas ang renewable energy industry. Kamakailan lamang, inihayag ni Elon Musk ang isang hindi kapanipaniwalang power cell na hindi pa nakita. Ang makabagong teknolohiyang ito ay mas mura at nagbibigay ng walang katapusang daloy ng enerhiya. Tulad ng alam mo, ang karaniwang silicon photovoltaic solar cell ay ang black and copper solar panel na makikita mo sa mga suburban rooftop at solar farm na ipinanganak at lumaki sa Amerika noong 1950. Sa kasalukuyan, 90% ang mga solar panel sa mundo ay gawa sa crystalline na silicon at ang industriya ay patuloy na lumalaki sa rate na humigit kumulang 30% bawat taon. Ngayon, ano ang sinabi namin sa iyo tungkol sa isang material na mas magaan at mas simple sa paggawa sa mas mababang halaga? Ito ay isang murang solution na maaring gumawa ng isang mahusay na cell. Ang mga photovoltaic cell na ito ay sapat na manipis upang makapagbigay ng kapangyarihan sa isang bahay ay tinatawag na ferroelectric crystal cells. Ang malakas na demand na kasama ng mga aberya sa production ay nagtulak sa presyo ng mga pangunahing materyales, pangunahin ang polysilicon para sa mga solar panel sa pinakamataas na antas. Ang halaga ng pinakamahal na grado ng polysilicon ay tumaas sa 40 kada kilo, nalampasan ang pinakamataas nung nakaraang taon na $40. 34. Kinukuha ng mga gumagawa ng polysilicon ang 99% purong metal na silicon at inaalis ang mga dumi hanggang sa ito ay 99.999% na dalisay. Habang ang mga silicon rod ay nabubuo sa gitna ng reactor, ang mga dingding ng reactor ay kailangang panatilihing malamig upang maiwasan ang silicon na mag-crystal dun. Ang pagpapanatili ng pagkakaiba sa temperatura na iyon ay talagang masinsinang enerhiya na nag-udyok kay Tesla na maghanap ng alternatibo sa silicon. Ang pagbuo ng enerhiya ng mga ferroelectric na crystal sa mga solar cell ay maaring tumaas ng isang kadahilanan ng 1,000. Salamat sa isang bagong pagbabago na kinasasangkutan ng pag-ayos ng mga manipis na layer ng mga materyales. Ang mga ferroelectric na crystal ay naib sa mga conventional na silicon na mga cell dahil hindi sila nangangailangan ng PN junction upang lumikha ng PV effect. Sa madaling salita, hindi na kailangang lumikha ng positibo at negatibong dope na mga layer sa loob ng cell. Sinabi ng mga mananaliksik na ang pagbabago ay maaaring gawing mas madali ang paggawa ng mga solar panel. Ang gahilaw na materyales para sa paggawa ng bagong cell na ito ay hindi kailangang minahan mula sa lupa. Ito ay anumang material na may crystal na structura, kaya ang mga mananaliksik ay gumagamit ng ferroelectrics tulad ng barium titanate, isang halo-halong oksido na gawa sa barium at titanium. Ito ay makabuluhang binabawasan ang mga gastos. Hindi kailangan ng Tesla na mamuhunan ng maraming pera sa mga professional na manggagawa or high-tech na makinarya upang suportahan ang produksyon. Sa makatuwid, tinatansya na ang mga panel na ito ay maaring nagkakahalaga ng hanggang 10 beses na mas mababa sa bawat watt kaysa sa modernong commercial na silicon solar panel. Maaari mong asahan na magbayad ng humigit kumulang $2.21 bawat watt para sa mga solar panel ng Tesla bago ang federal solar tax credit. Ngunit ang ferroelectric panel na ito ay nagkakahalaga lamang ng $0.22 bawat watt. Dati, kailangan mong palaging mag-alala tungkol sa presyo ng mga silicon solar panel, habang ang bagong Tesla innovation ay isang mahusay na solusyon para sa mga hindi kayang bilhin ang mga ito. Ngunit pagkatapos ay kailangang magtaka. Gaano karaming enerhiya ang aktwal na magagawa nito dahil ang presyo ay napakababa? Nag-install ang US ng 9 gigawatts ng solar PV capacity sa unang quarter ng 2022 upang maabot ang 126. 1 gigawatts na direktang kasalukuyang ng kabuuang kapasidad na naka-install, sapat na para sa 22 milyong mga tahanan sa Amerika. Ang solar ay umabot sa 50% ng lahat ng bagong kapasidad sa pagbuo ng kuryente na idinagdag sa US sa unang quarter. Sinabi ni Elon Musk, babaguhin ng bagong cell ng Tesla ang laro dahil maaari itong makabuo ng mas maraming enerhiya kaysa dati. Upang makamit ang pagtaas na ito sa production ng electrical na enerhiya, lumikha ang mga mananaliksik ng mga malacrystal na layer ng barium titanate, strontium titanate, at calcium titanate na inilagay nila bilang alternatibo sa ibabaw ng isa't isa na naghihiwalay sa mga positibo at negatibong singil sa parehong photovoltaic device. Ang pagsasaayos na ito ay maaring lubos na mapataas ang kahusayan ng mga solar panel. Gayunpaman, ang purong barium titanate, isang ferroelectric na crystal, ay hindi sumisipsip ng maraming sikat ng araw at dahil dito ay bumubuo ng medyo mababa ang kasalukuyang larawan. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang pagsasama-sama ng labis na manipis na mga layer ng iba't ibang mga materyales ay makabuluhang pinatataas ang ani ng solar energy sa pamamagitan ng pag-eksperimento sa iba't ibang mga combination ng material. Nakamit ito sa pamamagitan ng pag-vaporize ng mga crystal gamit ang isang high-power laser at muling pagdeposito sa mga ito sa mga substrate ng carrier.
Gumawa ito ng material na gawa sa 500 layers na humigit kumulang 200 nanometer ang kapal. Kung ihahambing sa purong barium titanate, ang bagong photoelectric na material na na-irradiated ng laser light ay may kasalukuyang daloy na 1,000 bases na mas malakas at mas mahusay, kahit na may pagbawas sa proportion ng batayang elemento ng pinaghalong halos 2 katlo. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga layer ng sala-sala ay lumilitaw na humantong sa isang mas mataas na permittivity. Sa madaling salita, mas madaling dumaloy ang mga electron dahil sa paggulo ng mga light photon. Ang mga sukat ay nagpakita rin na ang epektong ito ay napakalakas. Ito ay nanatiling halos pare-pareho sa loob ng 6 na buwan. Ang isang malaking Tesla solar system na 34 kilowatts ay maaring makagawa ng average na 43 hanggang 58 kilowatt hours kada araw, katumbas ng 1,500 kilowatt hours kada linggo. Sa pamamagitan ng ferroelectric cell, huwag magtaka kapag sinabi nating nakakapag-produce ito ng 1.5 million kilowatt hours kada linggo. Ang ferroelectric cell development plan ay isang malaking hakbang pasulong para sa Tesla, pati na rin ang renewable energy market. Sa hinaharap, ang cell na ito ay hinuhulaan na matupad ang ambisyon ni Elon Musk na magbigay ng kuryente para sa buong Estados Unidos. Lubos akong kumpiyansa na ang solar ay hindi bababa sa plurality ng kapangyarihan at malamang na mayorya at hinulaang magiging plurality sa wala pang 20 taon. Ang hinaharap na may mas maraming solar energy ay maaring magbukas ng pinto sa maraming iba't ibang mga kaso ng paggamit. Maaari mong isama ang mga panel na iyon sa pampublikong sasakyan sa kalsada, sa iyong Model Y, at isipin ang mga gusaling natatakpan ng mga transparent na bintana na gumagawa ng kuryente. Nakakakilig. Kaya ano ang mga hamon para sa ferroelectric solar cells? Ang isang karaniwang problema sa mga manipis na pelikula ay ang mataas na temperatura ay nagpapaikli sa habang buhay. Para sa mga estado sa kanluran, ang silicon na crystal ang may hawak ng pinakamahusay na posisyon sa ngayon. Nagtatrabaho si Tesla sa paglikha ng isang manipis na pelikula na makatiis sa matinding temperatura. Nangangako ang kanilang trabaho na maging bahagi ng isang potential na revolution sa mga ferroelectric na materyales na may mga posibleng application sa memorya ng computer, mga capacitor, at iba pang mga elektronikong aparato. Ang isang silicon solar panel ay maaring tumagal ng 25 taon. Sa kabilang banda, ang ferroelectric cell na ito ay medyo bago at nangangailangan ng oras upang pag-aralan sa lab. Ang US, President Biden ay naglunsad ng isang serye ng mga inisyatiba upang pasiglahin ang domestic solar PV manufacturing na may 56 milyong US dollars sa bagong pagpopondo. Ang teknolohiya ng solar ay bumibilis sa napakabilis na dahilan kung kaya't iniisip natin kung anong uri ng mga bagay ang kanilang gagawin 10 hanggang 20 taon sa hinaharap. Kung nag-iisip ka tungkol sa pagbili ng mga solar panel ngunit ayaw mong alisin ang iyong bubong ng dome, kung gayon ang flexible solar ay isang kawili-wiling option. Kaya, meron ba itong pagkakataong humiwalay sa traditional na mga rectangular glass panel? Ang hinaharap ng solar technology ay umaabot ng higit pa sa silicon, na may maraming alternatibong materyales na kabilang sa isang particular na klase na tinatawag na thin film. Sa iba't ibang materyales para sa manipis na film solar cells, ang copper indium gallium selenide o CIGS ay isa sa mga pinakabinuo na nakamit ang mga kahusayan na tumutugma sa mga crystal na silicon. Bagamat ang commercial na pagmamanupaktura ng mga produktong solar ng CIGS ay humina sa mga nakalipas na taon, ang teknolohiya ay nagpapanatili ng maraming interes sa mga mananaliksik, lalo na para sa potential nito sa mga flexible or multi-junction na aparato. Ang Buj RV kamakailan ay naglabas ng bago nitong copper indium gallium selenide thin film solar panel na nakakakuha ng papuri mula sa mga user at eksperto. Ang bawang material sa solar panel na ito ay maring maging pandagdag sa mga kasalukuyang solar panel. Hindi lamang iyon, ito ang unang hakbang ng kumpanya. Ang bagong flexible solar cell ay isang thin film photovoltaic device na sumisipsip ng sikat ng araw at nagko-convert nito sa kuryente. Ito ay nilikha gamit ang CIGS at cadmium sulfide para sa absorber, bumubuo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga photon mula sa papasok na sikat ng araw, at pagkatapos ay gumagawa ng mga electron na naglalakbay mula sa N-side papunta sa P-side o negatibong side papunta sa positive side ng junction sa absorber layer. Hindi tulad ng mga solar cell na nakabatay sa silicon, ang mga thin film solar cell na ito ay mas matatag, nababaluktot, matibay, at mas madaling i-install. At tulad ng alam mo, ang mga traditional na solar panel ay magiging hindi gaanong mahusay kapag makulimlim. Ito ay maaaring isa sa mga pinakamalaking pagyurong para sa mga solar panel ng Tesla pati na rin sa iba pang mga solar panel. Ngunit salamat sa wire-intensive copper indium gallium selenide na teknolohiya, ang flexible solar panel ng Buj RV ay mas matatag. Ito ay sinasabing makakagawa ng 3 beses na mas maraming kuryente kaysa sa iyong karaniwang solar panel sa mababang kondisyon ng sikat ng araw.
Ang isang nababaluktot na 200-watt 12-volt solar panel ay maaring makagawa ng 400 watts ng kapangyarihan sa lilim. Ang module nito ay naghahatid ng hindi pa nagagawang kahusayan. Ang mga cell sa loob ng solar panel na ito ay konektado gamit ang isang combination ng mga serye at parallel na connection. Nangangahulugan ito na kung ang isang cell ay naharang ng lilim, makakagawa pa rin ito ng kapangyarihan mula sa anumang iba pang mga lugar na natitira sa araw. Sa madaling salita, maaari kang pumili ng mga solar panel ng manipis na film upang magbigay ng mas mataas na katatagan para sa iyong off-grid na photovoltaic system. Para sa paghahambing, ang isang 200-watt Tesla solar panel ay gumagawa ng 200 watts ng enerhiya bawat. Ngunit sa katotohanan, ito ay magbubunga ng humigit kumulang 70 hanggang 80% ng na-rate na kapangyarihan nito. Nangangahulugan ito na ang isang 200-watt 12-volt solar panel ay gagawa ng humigit kumulang 160 watts bawat oras sa isang magandang maaraw na araw. Ngunit sa panahon ng makulimlim, ang iyong Tesla solar panel ay bubuo lamang ng humigit kumulang 130 watts ng power output na hindi sapat na kuryente para sa isang buong bahay sa Texas. Ang mga solar panel na bumubuo ng kapangyarihang iyon ay hindi magtatagal magpakailanman. Ang Tesla solar panel lifespan ay humigit kumulang 25 hanggang 30 taon. Ngunit sa kabutihang palad, ang habang buhay ay patuloy na bumubuti habang ang solar technology ay nagbabago sa buong mundo. Sinasabi ng Budge RV na ang flexible solar panel ay maaring tumagal ng 30 taon kapag kailangan. Itong gumana ng tuloy-tuloy at maaring tumagal ng hanggang 250 taon kung hindi ito ginagamit. Ipinagmamalaki naming masasabi na ang mga nababaluktot na solar panel ng Budge RV ay matigas at mahigpit na nasubok. Sinusubukan sila ng Budge RV sa pamamagitan ng high-pressure flushing test, penetrating damage test, at rolling limit test ng mga gulong ng sasakyan. Dahil ang solar panel ay idinisenyo para sa panlabas na paggamit sa mga RV at bangka, ito ay hindi tinatablan ng tubig ng IP68. Ang ETFE-coated flexible solar panel na ito ay hindi tinatablan ng tubig at pinahusay ang rainfall drainage upang mabawasan ang impluensya ng bahagyang lilim. Bahagyang lilim. Nangangahulugan ito na maaari mo itong ihampas sa harap ng iyong bangka o ilagay ito sa labas ng iyong RV sa panahon ng kaunting pag-ulan at hindi ka magkakaroon ng panganib sa anumang pinsala. Ang connector at junction box ay IP68 din na hindi tinatabla ng tubig. Sa makatuwid, maaari itong gumana ng maayos sa isang mamasa-masa na panlabas na kapaligiran habang mas mahusay ang pagganap ng isang matibay na panel. Ang bigat ng 200-watt Tesla solar panel ay 46 pounds o 12 kilo, habang ang bagong flexible solar panel ay tumitimbang lamang ng 84 kilo, isang ika-6 lamang ng isang matibay na solar panel. Ang flexible na panel ay, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay mas nababaluktot kaysa sa mga matibay na panel at maaring iakma sa ilang mga ibabaw, lalo na ang mga hubog. Ang copper indium gallium selenide flexible solar panel ay isang upgrade ng ordinaryong flexible solar panel. Kung ang isang ordinaryong flexible solar panel ay maaring baluktot ng 150 degrees, ang flexible solar panel na ito ay maaring baluktot sa 360 degrees upang makamit ang tunay na kahulugan ng baluktot. Maaari pa itong ikurba sa isang roll at idikit sa anumang hindi pantay na ibabaw at ito ay perpekto upang makapagsimula sa solar para sa iyong bahay at mahusay para sa mga off-grid na application. Gamitin ito para sa iyong RV, van, bangka, truck, at trailer habang nasa kalsada. Ang flexible panel ay nagbibigay sa iyo ng pinakamatatag na kahusayan sa bawat espasyo. Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong telepono o alinman sa iyong mga appliances na naubusan ng bayad sa panahon ng isang camping trip o mahabang paglalakad, isang flexible solar panel ang makakalutas sa problemang iyon. Kakailanganin mong ikabit ang flexible solar panel sa iyong backpack o tent at gamitin ang power na nabubuo nito para singilin ang iyong electronics. Kaya ano ang tungkol sa presyo ng bagong flexible solar panel? Ang mga solar panel ng Tesla na nasa 100 o 200 watt 12 volts na may mga pre-drilled hole ay maaring nagkakahalaga ng hindi bababa sa $66. Sa kabilang banda, sa isang deal mula sa Budge RV, maaari kang makakuha ng 100 watt flexible solar panel sa halagang $199 lamang sa pamamagitan ng paggamit ng promo code AFF50. Nangangahulugan ito na makakatipid ka ng $50. Masasabing ito ay 3 beses na mas mahal kaysa sa mga solar panel ng Tesla. Ngunit ang isang bagay na dapat mong isaalang-alang ay kahit na ang presyo ay maaring 3 beses na mas mahal kaysa sa Tesla solar panel, hindi ito magagastos ng magkano upang i-install ito. Kaya kailangan mong isaalang-alang ang lahat ng posibleng matitipid na maaari mong makuha mula sa pag-install ng mga flexible solar panel. Hindi tulad ng ilang matibay na solar panel na maaring mangailangan ng professional na mag-install, ang mga flexible panel ay mas mabilis na i-install. Maraming flexible solar panel sa merkado ang may kasamang adhesive backing at plug-and-play na mga bahagi,
na ginagawang mas madali kaysa kailanman na i-install ang iyong bagong solar system. Ang halaga ng paggawa para sa mga matibay na panel ay mahal, samantalang ang isang nababaluktot na panel ay maaaring i-install gamit lamang ang isang tubo ng Sikaflex glue. Sa pangkalahatan, ang copper indium gallium selenide flexible solar panel technology ay nangangailangan ng mas kaunting materyales at mas kaunting enerhiya upang makagawa. Kung ikaw ay isang mahilig sa labas, ang isang flexible solar panel ay isang laro changer. Marahil sa hinaharap ang teknolohiyang ito ay magkakaroon din ng potential na bawasan ang mga gastos at maging isang mas murang alternatibong solar sa Lone Star State. Ma-access mo ang production sa mas malalaking sukat na isa sa mga bottleneck para makapasok sa isang application space tulad ng energy storage kung saan kailangan mong maghatid ng napakalaking system. Sa tingin ko iyon na marahil ang pinakakapanapanabik na unang application para sa mga TPV. Isang bagong solusyon ng mga mananaliksik sa MIT na tinatawag na thermophotovoltaics ang magpapasaya sa iyong isipan. Anong mga pambihirang bentahe ang mayroon ito at maibibigay ba nito ang solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya na hinahanap namin? Mahigit sa 90% ng kuryente sa mundo ay nagmumula sa mga pinagmumulan ng init tulad ng carbon, natural gas, nuclear energy, at concentrated solar energy. Sa loob ng isang siglo, ang mga steam turbine ang naging pamantayan ng industriya para sa pag-convert ng naturang mga pinagmumulan ng init sa kuryente. Sa karaniwan, ang mga steam turbine ay maasahang nagko-convert ng humigit kumulang 35% ng pinagmumulan ng init sa kuryente na may humigit kumulang 60% na kumakatawan sa pinakamataas na kahusayan ng anumang heat engine hanggang sa kasalukuyan. Ngunit ang makinarya ay nakasalalay sa mga gumagalaw na bahagi na limitado ang temperatura. Ang mga pinagmumulan ng init na mas mataas sa 2,000 degrees Celsius ay magiging masyadong mainit para sa mga turbine. Sa mga nakalipas na taon, ang mga siyentipiko ay tumingin sa mga alternatibong solid state na posibleng gumana ng mahusay sa mas mataas na temperatura. Ang mga inhinyero sa MIT o Massachusetts Institute of Technology at ang National Renewable Energy Laboratory o ang NREL ay nagdisenyo ng isang heat engine na walang gumagalaw na bahagi. Ang kanilang mga bagong demonstration ay nagpapakita na ito ay nagko-convert ng init sa kuryente na may higit sa 40% na kahusayan. Ito ay isang napakakompetensyang antas ng pagganap kumpara sa pinakamahusay na uri ng enerhiya na magagamit ngayon, na nuclear power sa 45% na kahusayan. Ang heat engine ay isang thermophotovoltaic o TPV cell na katulad ng mga photovoltaic cell ng solar panel na passive na kumukuha ng mga high-energy na photon mula sa isang puting hot heat source at ginagawang kuryente. Ang cell ay gawa-gawa mula sa tatlong pangunahing mga rayon, isang mataas na bandgap na haluang metal na nakapatong sa isang bahagyang mas mababang bandgap na haluang metal at silicon na isang parang salamin na layer ng ginto. Kinukuha ng unang layer ang pinakamataas na photon ng enerhiya ng pinagmumulan ng init at ginagawa itong kuryente. Habang ang mas mababang mga photon ng enerhiya na dumadaan sa unang layer ay kinukuha ng pangalawa at kino-convert upang idagdag sa nabuong boltahe. Anumang mga photon na dumaan sa pangalawang layer na ito ay makikita ng salamin, pabalik sa pinagmumula ng init, sa halip na maabsorb bilang nasayang na init. Ang disenyo ng koponan ay maaring makabuo ng kuryente mula sa pinagmumulan ng init na nasa pagitan ng 1,900 hanggang 2,400 degrees Celsius o hanggang sa humigit kumulang 4,300 degrees Fahrenheit. Ayon kay Professor Henry, ang bilis ng pagtagas ng init mula sa mga blok ay proportional sa kanilang lugar sa ibabaw, samantalang ang dami ng enerhiya na maiimbak nila ay nauugnay sa kanilang dami. Tatagal sila ng ilang buwan upang lumamig na ginagawa silang perpektong daluyan para sa pag-iimbak ng thermal energy. Ang average na gastos sa pag-imbak ng enerhiya ng baterya noong 2019 ay nasa $589 kada kilowatt-hour. Pagkatapos ng malaking pananaliksik, tinansya ni Henry at ng kanyang koponan na ang sistemang ito ay maaring mag-imbak ng enerhiya sa isang maliit na bahagi ng gastos sa humigit kumulang $10 kada kilowatt-hour ng kapasidad, habang ang nuclear power ay 1,300 beses na mas mahal. Ang mga gastos sa capital para sa mga nuclear power plant ay nasa pagitan ng $7,800 hanggang $12,800 US dollars kada kilowatt. Ang mas murang presyo ba ay bumubuo para sa mas mababang kahusayan? Bueno, pag-usapan natin ng kaunti ang tungkol sa kung gaano kalaki ang magagawa nito. Ang mga cell na ito ay maaaring umabot sa 40% na marka ng kahusayan, kaya ang isang square meter na cell ay maaaring makabuo ng humigit kumulang 100 kilowatts. Para sa paghahambing, ang kapangyarihan sa bawat lugar ng mga pasilidad ng nuclear power ay humigit kumulang 100 kilowatts bawat metro kwadrado, kaya ang hanay ng 30 by 30 modules, mga 900 square feet, ay magkakaroon ng kabuuang kapasidad na humigit kumulang 90,000 kilowatts,
o malapit sa 100 megawatts. Ang bloke ng graphite ay maring magkaroon ng sapat na init upang mapanatili ang mga cell na bumubuo ng kapangyarihan ng humigit kumulang 10 oras. Ang 100 megawatts kada oras sa loob ng 10 oras ay nangangahulugan na maaari itong magbigay ng 1,000 megawatt na oras o 1 gigawatt na sapat upang mapaandar ang libu-libong mga tahanan. Bukod dito, ang TPV cell ay maring maghatid ng enerhiya kaagad sa parehong paraan na gagawin ng traditional na mga solar cell. Gagawin nitong mainam ang mga ito para sa mga application ng grid scale. Sa isang grid scale na thermal na baterya, ang system ay sumisipsip ng labis na enerhiya mula sa mga nababagong pinagmumulan tulad ng araw at iimbak ito sa mabigat na insulated na mga bangko ng mainit na graphite. Kung kinakailangan, ang mga TPV cell ay maaring i-convert ang init na yon sa kuryente at ipadala ito sa power grid. Ang pang-eksperimentong cell ay isang parisukat na sentimetro lamang, kaya kailangang irampa iyon ng team hanggang sa humigit kumulang 10,000 square feet para sa grid level na kapangyarihan. Samantala, ang pasilidad ng nuclear energy ay may maliit na bakas ng lugar na nangangailangan ng humigit kumulang 3 square miles bawat 1,000 megawatts ng naka-install na kapasidad. Ang TPV ay tumatagal ng kaunting espasyo upang maipatupad, ngunit ang mga ito ay kasing epesyente ng nuclear power. Sa ngayon, pinaplano ng isang kumpanya na maglunsad ng 1 megawatt-hour pilot system sa pagtatapos ng 2022 na may planong magpatupad ng 50 megawatt-hour commercial scale system sa 2026. Umaasa rin sila na higit pang pagbutihin ang kahusayan ng cell sa 50% sa pamamagitan ng pagtaas ng bahagi ng hindi nagagamit na radiation na sinasalamin nila ng 97 hanggang 98%. Kaya, maaari nating simulang makita ang mga TPV system na magkakasamang matatagpuan sa mga power plant o smelter upang mapabuti ang kahusayan at masipsip ang ilan sa nawawalang init na iyon. Sa katunayan, marami ang mga pagkakataon, ngunit bago natin maunahan ang ating sarili, kailangan nating makita kung paano gumaganap ang pilot plant na ito. Ngayon, lahat ng ito ay mukhang napaka-promising, ngunit marami pa ring hamon na kailangang lutasin ng TPV. Ang paglipat ng init ay nangangailangan ng napakahusay, komplikadong mga bomba at sistema upang makayanan ang lahat ng init na iyon. Bukod dito, ang sistema ay napakamahal upang mamuhunan at nasa ilalim pa rin ng pag-unlad sa lab. Dagdag pa, ang pagpapasabog ng mga TPV cell na may ganitong matinding init at liwanag ay isa pang bagong hamon na hindi pa nararanasan ng mga inhinyero. Ang pangunahing problema sa tinunaw na lata ay kung may magkamali at bumaba ang init sa ibaba ng punto ng pagkatunaw, ang lahat ng lata ay tumigas, kaya't ang sistema ay hindi kailanman papayagang lumamig kahit na may sapat na paglamig upang hindi mag-overheat ang mga panel. Pagdating sa nuclear power, uranium extraction, transporting, at processing lahat ay gumagawa ng mga emission. Ang mahaba at komplikadong proseso ng pagtatayo ng mga nuclear power plant ay naglalabas din ng CO2 o carbon dioxide, gayon din ang demolition ng mga na-decommission na site. Higit pa rito, kung may nangyaring aksidente sa nuclear power plant o kung hindi man ay kilala bilang isang meltdown, ang kapaligiran at mga nakapaligid na tao ay maaring malantad sa mataas na antas ng radiation. Ang aksidente noong 2011 sa nuclear power plant sa Fukushima, Japan ay isa sa pinakamasamang sakuna sa nuclear sa kasaysayan. Ang mga reactor ay nawasak ng tsunami kasunod ng isang malaking lindol. Sa kalaunan ay mauubusan tayo ng enerhiya at mamamatay. Ang ibig kong sabihin, at ang lahat ng civilization ay babagsak. Kaya, malinaw naman, dapat tayong maghanap ng mga paraan upang makagawa ng enerhiya sa isang nababagong paraan. Ang mga Texan ay nagdurusa mula sa isang malupit na alon ng init sa nakalipas na 6 na linggo at tuwing umaga ay nag-aalala sila tungkol sa kalagayan ng grid ng kuryente ng estado. Kaya, ang Elon Musk ay nakabuo ng murang renewable na mapagkukunan ng enerhiya na maaring wakasan ang emergency sa Texas. Anong energy source kaya ang sinasabi niya? Inihayag ni Tesla na ang mga solar deployment nito ay tumaas ng 25% year-over-year sa ikalawang quarter hanggang 106 megawatts. Ang kita sa pagbuo at pag-imbak ng enerhiya ay umabot sa $866 million, na katumbas ng humigit kumulang 1% ng kabuuang kita ng Tesla sa quarter, na may kabuuang kita mula sa division na nakatayo sa $32.3 million bawat buwan. Ito ang pinakamalakas na resulta ng Tesla sa quarterly sa mahigit 4 na taon. Kaya, bakit may napakaraming interest sa solar energy kamakailan lamang? Sa isang panayam, ipinakilala ni Elon Musk ang isang murang solar power system na espesyal na iniakma para sa Texas. At ipapakita namin sa iyo kung paano mas mura ang kuryente mula sa bagong sistemang ito kaysa sa mga gastos sa kuryente sa grid. Sa pakikipag-usap sa isang residente ng Texas, ang gastos ng grid noong Marso ng 2022 ay 15 cents kada kilowatt-hour, isang pagtaas ng 81% year-over-year. Para sa mga Tesla solar panel, ang kanyang gastos ay nakatakda sa $108.
$63 bawat buwan, na siyang halaga ng financing ng mga panel. Makikita natin na mas mataas ang mga gastos sa solar sa taglamig at mas mababa sa tag-araw dahil mas kaunting araw ang magagamit sa taglamig para sa mga solar panel. Sa panahon ng tag-araw, bumababa ang kanyang solar cost hanggang 7 cents kada kilowatt hour. Hindi pinapansin ang mga gastos sa pag-install. Ang karaniwang tahanan sa Texas ay gumagamit ng 1,176 kilowatt na oras sa isang buwan o 1,412 kilowatt na oras sa isang taon. Ang isang malaking Tesla solar system na 34 kilowatts ay maaring makagawa ng average na 43 hanggang 58 kilowatt na oras bawat araw, katumbas ng 1,500 kilowatt na oras bawat linggo. Malaking savings yan. Ang mga solar roof na mas maganda ang hitsura kaysa sa normal na bubong, gumagawa ng kuryente, mas tumatagal, may mas mahusay na pagkakabukod, at talagang may gastos, isang naka-install na gastos, na mas mababa kaysa sa isang normal na bubong. Ngunit bukod sa mga solar panel, gumawa din si Tesla ng isang malaking splash na may bagong solar roof. Hindi tulad ng iba pang pag-aalok ng Tesla ng malalaking solar panel, ang mga tile na ito ay ginawang parang normal na mga shingle sa bubong na gumagawa ng kuryente para sa iyong tahanan. Ang isang Tesla solar roof ay may malaking halaga. Gayunpaman, sa pagitan ng $39,800 at $48,700 na may 4 kilowatt na oras at maaring magtaka ang mga potential na mamimili kung gaano ito katagal bago ang resultang pagtitipid ng enerhiya ay masira. Ang solar roof ay nagbibigay ng malinis at birding enerhiya ng walang anumang mga emission na ginagawa itong isang nakakaintriga na pagpipilian para sa mga may-ari ng bahay na naghahanap upang bawasan o kahit na alisin ang kanilang mga singil sa kuryente. Gamit ang isang halimbawa ng isang 2,000 square foot na bahay sa California na may buwan ng singil sa kuryente na $150, inirekomenda ni Tesla ang isang 13 kilowatt na bubong upang magbigay ng 9 to 265 kilowatts ng kuryente bawat taon. Ang halaga ng bagong solar roof sa ganitong laki, kabilang ang pag-install, ay $4,300. Dahil kailangang tanggalin ang lumang bubong, mayroong $600 to $800 na singil para sa pagkapunit ng bubong na dinadala ang pinakamababang halaga sa $4,700. Bukod dito, sa pag-maximize ng Powerwall system sa potential na pagtitipid ng kuryente, ang mga mamimili ay unang ibabalik ng isa pang $11,000. Ang mga federal at local na insentibo sa buwis ay magpapababa sa gastos ng $13,600. Para sa halimbawang ito, ang isang bubong ay maaring nagkakahalaga ng kabuuang $45,500 kasama ang pag-install. Bukod dito, ang halaga ng solar tariff ng Austin Energy ay nagbabayad sa iyo ng kaunti sa ilalim ng 10 cents para sa bawat kilowatt hour. Ang iyong mga solar panel ay maaring bumuo. Ang paghahati sa kabuuang presyo na $44,500 sa $150 na utility bill ay nagreresulta sa kabuuang halaga ng pamumuhunan na mababawi sa 297 buwan na 24 na ton at 9 na buwan. Bagamat ang isang Tesla solar roof ay talagang isang pangmatagalang pamumuhunan, ito ay may maraming benepisyo na maaring matamasa bago pa ito ganap na magbayad para sa sarili nito. Ang Tesla ay hindi gumagawa ng mga solar panel, ngunit nagbibigay at nag-i-install ng mga ito. Nakipagsosyo ang tech giant sa Panasonic ng ilang sandali upang lumikha ng mga solar cell nito, ngunit natapos na ang partnership na ito noong 2019. Nakikipagtulungan na ngayon si Tesla sa isang kumpanyang tinatawag na Hanwha para gumawa ng mga solar panel nito. Nagkaroon ng maraming pag-aalinlangan mula nang sila ay ipinadala mula sa China. Ang isang solar panel ay may kapaki-pakinabang na buhay na humigit kumulang 20 taon. Nangangahulugan iyon na maraming mga panel na naka-install sa unang bahagi ng siglo ay handa ng palitan. Ngunit ano ang gagawin sa kanila? Hindi pa rin namin alam kung paano i-recycle ang mga solar panel ng Tesla. Ngunit hanggang ngayon ang karamihan sa mga ito ay itinatapon na lamang sa mga tambakan at mga landfill dahil walang umiiral na proseso ng pagre-recycle na maaring mabuhay sa komersyo upang mabawi ang mahahalagang elemento sa loob ng mga ito. Mayroong maraming mga hilaw na materyales na napupunta sa isang solar panel, ngunit ang pagkuha ng mga ito pabalik ay mahirap. Ang laki ng sobre ng mga silikon na selula sa loob ng mga solar panel ay unang pinaghihiwalay mula sa mga sheet ng polymer at salamin na nakapalibot sa kanila gamit ang isang mainit na talim ng bakal. Bagamat ang proseso ng pag-recycle ay gumagamit ng malupit na chemical, sa pamamagitan ng pagbawi ng tingga, ang proseso ay may potential din na alisin ang isang panganib sa kapaligiran na kung hindi man ay mauuwi bilang pag-recycle ng basura o sa mga landfill. May potential na mabawi ang humigit kumulang 15 na halaga ng pilak mula sa bawat panel, ngunit wala pang paraan upang mabawi ang silikon nang hindi gumagamit ng mahal at masinsinang proseso. Ang Tesla ay maring isang malaking pangalan, ngunit maraming iba pang mga kumpanya ang dahan-dahang umakyat sa karera ng solar roof.
Sinabi ng JAF Energy na nagtatayo ito ng 100 million na pasilidad sa Georgetown, Texas na magdadala sa kapasidad ng domestic production nito sa 300 megawatts taon-taon mula sa 50 megawatts ngayon. Maari mong asahan na magbayad ng humigit kumulang $42,000 para sa isang GAF solar roof at maaari itong bawasan sa humigit kumulang $30,000 na may mga solar incentive program. Gayunpaman, ang presyo ay maaring magbago ng malaki depende sa laki at pagiging komplikado ng bubong. Ang kanilang power production warranty ay nag-aalok ng 8% ng paunang output pagkatapos ng 25 taon ng paggamit na may 2% na degradation sa unang taon ng paggamit at pagkatapos ay 55% lamang ang degradation bawat taon. Ang Sunrun ay isa na ngayon sa mga nangungunang solar installer sa United States, isang professional na naka-install na Sunrun Solar PV o photovoltaic system na isa lamang magarbong paraan para sabihing solar ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $22,000 hanggang $33,000. Ang lahat ng mga solar panel ng Sunrun ay sakop ng isang 10-taong warranty. Bagamat tila mas mahal ang bubong ng enerhiya ng Tesla, mayroon itong mataas na aesthetic na halaga. Ang mga solar roof tile ng Tesla ay tinatawag ding solar glass dahil ang tuktok na layer ay talagang gawa sa salamin. Sa huli, magkano ang inaasahan mong babayaran ngayon para sa isa sa mga bubong na ito? Ipaalam sa amin ang iyong mga salubin sa section ng komento sa ibaba. Kung hindi, yun lang para sa episode ngayon. Taos puso kaming nagpapasalamat sa iyo sa panonood at sa lahat ng iyong suporta sa aming channel, Tesla Car World. Gaya ng dati, kung nagustuhan mo ang aming video, mangyaring mag-iwan ng like, ibahagi ang video, mag-subscribe sa channel, at i-ring ang bell na iyon upang manatiling updated sa mga kapanapanabik na development sa mundo ng mga EV. At siguraduhing mag-iwan ng komento sa ibaba upang sabihin sa amin kung ano ang naisip mo tungkol sa nilalaman ngayong araw. Muli po, maraming salamat po. Mula sa aming lahat, sana ay magkita-kita tayong muli sa susunod. Hanggang doon, mag-ingat at maging ligtas.